Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, ang selyadong katotohanan tungkol sa tunay na kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos ay tuluyan ng bumulwak matapos ang isang lihim na medical na ulat ay di umano'y nag-leak mula sa pinakamataas na antas ng ospital. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga pader ng kapangyarihan habang ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal ay nagpapatunay sa isang kondisyong pilit na ibinaon sa dilim ng gabi upang linlangin ang sambayanang Pilipino sa loob ng maraming buwan. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang unang ginang Liza Marcos ay tila naging isang piping estatwa at literal na nawala ng kibo matapos basahin ng nakapanghihilakbot na ulat ng mga dayuhang doktor na tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang paghahari. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong silid, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumantad ang mga ebidensyang nagpapatunay na ang bawat kilos ng Pangulo ay isa lamang selyadong palabas habang ang kanyang katawan ay unti-unti nang kinakain ng isang misteryosong karamdaman na hindi kayang lunasan ng anumang yaman. Ang bawat pasilyo ng palasyo ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga medical na eksperto ay nagkakandara pa na sa pagtatago dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang politikal na manyobra habang ang katotohanan ay unti-unti nang kumakawala sa tanikala. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na pagpapanggapo? Ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala nang sinumang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas ng kalikasan na walang kinikilalang in-suportahan si BP Sara. Pero sana, mas magiging magiging successful siya if talagang nagkakaisa kayo and sincere kayo sa intention nyo. Hindi dahil meron kayong political agenda lang. 'Di ba? Kasi ako, alam ko for a fact, wala akong political agenda. Ako Diba? din. Diba? Alam mo yun, Oo. hindi ako hingi ng posisyon. Lalo na ako, sis, alam mo Oo. naman, hindi tayo ma-appoint Diba? dyan. Oo, Correct. magagalit ang So, Lolo Trump ko. even since ang Facebook page ko, ang YouTube ko, hindi ako kumikita. Even ang show ko, sis, hindi ako nagpapabayad. Ganun yun. Kasi kung Wow. talagang sincere ka dun sa intention mo na talagang gusto mong maging boses para sa bayan. Hindi, of course, not everyone naman kasi is privileged like me na hindi na kaya Yeah. kong pakainin yung sarili Kaya ko na. mag-survive. Yeah, Oo, yeah. di ba? You have Naiintindihan ko enough to, Pero, kaya nga minsan, di ba, pag may troll, minsan may dalawa, papatulan ko, baka sampalin pa kita ng pera pag pakita ka sa akin. Ganun ko minsan. sis, Kasi pwede ba ba yun? sampalin? Ako na lang ang sampalin mo ng pera. Hindi, covenant lang yun, sis. Yeah, yeah, I Hindi know, ko I know, I gagawin know. yun. Kasi, Yeah, alam mo, yeah. alam naman ng Diyos ko ano yung totoo eh, di ba? Yeah. So, yun na yung napansin ko. Tsaka yung pinaka-ayoko din, sis, na nakikita ko is yung pinapakialaman ka sa sarili mong diskarte or pinangungunahan ka sa mga desisyon mo. Yun yung pinakapangit eh. Especially if they don't really know the whole picture. Kasi sometimes, you don't wanna say kung ano yung totoong nangyayari at saka yung mga plano and balak. Kasi karamihan, yung may sarili silang interes na gusto sila maunang magsalita, sila magunang mag-reveal. Eh wala akong ganun, sis eh. Kasi ako, Yeah. gusto ko lahat factual, gusto ko lahat maayos bago ilatag. At may respeto ako doon sa mga taong gustong yung talagang taong nagtrabaho for that bago ko ilabas, 'di ba? Hindi ako ganoon eh. Hindi ko kailangan ng clout, hindi ako clout chaser, hindi ako 'di ba? Hindi nga ako ma-post masyado kung ano yung ginagawa ng mga Duterte and all. Yung ako hyper focus ko talaga is here. Yung bangag na totoong bangag naman at saka yung nakawan sa gobyerno na labanan. Wala akong pakialam sa iba. So, may mga nagtatanong, tatakbo ka ba, Miss Cathy? Ganyan, may gumagawa na, sinasama na ako sa lineup. As of this moment, wala po talaga. Ang tagal na nito. As of this moment, di ko masasabing, baka sa 2028 tumakbo ko. Kasi, kung tatanong nyo ako ngayon and all, at etong mga susunod na araw, wala ho talaga sa heart ko. Kasi, yung guide ng heart ko ngayon yung Panginoon eh. So, kung ano yung sasabihin niya sa akin, yun lang sinusunod ko. Nilagay niya ako dito, I guess, talaga, hindi na nga guess eh, kasi hindi na ako tumigil, di ba? Kasalanan mo to, sis eh. Kasalanan ni Maharlika, mayroong katibinag. Oh, pero thank you. Kasi nagkaroon ng additional na boses. Of na course. totoong boses. I'm Para thankful. ilantad yung katotohanan kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Diyos ko sis, ang tagal natin hindi nag-usap. Ang dami Actually, nagtatanong sa akin. Ano daw? Sabi,
Okay pa ba yan si Maharlika? Atin pa ba yan? Oo Wow! naman. Kung meron kang hindi questionin dyan, dapat siya. Kasi una, wala siyang political agenda, hindi rin siya bayaran, hindi rin siya tatakbo. 'Di ba? Mag-isip ka pa Correct. dun sa mga ay may political agenda. Yan ba ang sagot mo? Naku, take ko naman, dinidepensahan mo yung alindog ko. Oo Ano naman, pa sis. ba? Kasi ikaw, may mga gusto bang manira sa akin? So, actually, na pagbibintangan, minsan may mga nagsisend sa akin na ikaw ay tao ko. My God, tao kita, hindi kita kaya bayaran, ano? Tao mo ako? Oh My God. May Grabe mga naman. ganyan, ha? Alam mo sis, thinkers are doers. Mhm. Thinkers are doers. Kaya sila ganun mag-isip. Kasi sila yung tao ng may tao sila ng mga bangag. Sila yung bayaran. So pag sinabi nila, binato tayo na katulad ko, pag binato akong bayaran ako, eh talagang, hello, ikaw yung bayaran. Sino ba amo mo? 'Di ba? 'Di ba? Yeah. Ba't umi-effort ka, papasok ka sa account ko? At least ako pumapasok ako sa account ng iba kasi pag nakikita ko yung post, sinungaling. I Diba? think, thank you sa brought out ng issue na yan, na si atin pa ba si Maharlika. Mayroon din may nagsabi sa akin tungkol dyan, eh. Ikaw, dahil, na magkakilala tayo because I messaged you na magsalta ka about sa Bangag administration, did I ever, ask you to do this or not to say this, not to do that, as pag bilang magkaibigan, bilang kasama sa laban, sinabihan ko ba ng isang katibinag na parang, minanduhan ba kita? Panghimasukan ko yung paninindigan mo. Hindi, sis. Kasi from the beginning, hindi tayo magkakilala. Di ba, natatandaan mo, tinanong kita, ba't mo to ginagawa? Natatandaan mo yun, sis? Sabi ko, Yes. anong purpose? Anong motibo? Tapos, dun ko nakita. Tapos, nakita ko talaga yung sincerity mo. We talk. Tapos, sa akin kasi very important pag pinag-usapan natin pamilya. Di ba? Yung nag-uusap tayo about our kids. 2 hours, 3 hours ang usapan natin bago grabe tayo di ba? Alam Hindi nyo, natin pinag-uusapan politika. Yun ang hindi alam ng tao. We talk about lives, our lives. alam mo, Oo. pag binalikan ko yung kwento, sabi ko, my God, I spent like 2-3 hours sa babaeng to, hindi ko naman to kakilala. Then, chinika ko na yung mga buhay-buhay. Tapos siya din. Sabi ko, di ba? Remember those days? Hindi, nakakatawa nga, sabi mo, 2024? grabe, nakwento ko na sa yung buhay ko, tapos tawa ka na tawa. Parang nakalimutan mo, hindi tayo magkakilala. Tapos sabi ko, oo nga, ako din. Oo. So, doon nagsimula lahat yun. Oo. Kaya, At saka, pero, never mo akong tinuruan. Never mo akong tinuruang mag-hate. Di ba, I remember, natatandaan mo yung, eto, example ko sa lahat para lang alam ng karamihan, no? Yung Banateros, nung, what do you call this, na-invite ako na mag-guest sa kanila, is nag-isip ako. Kasi nakita ko, nung pinanood, sino ba to? Kasi hindi ko naman sila talaga kilala before, di ba? Tiningnan ko, sino sila. Tapos nakita ko, inaatake ka nung isa sa kanila, di ba? Alam mo, tinanong kita. You message me. Sinabihan kita, oo, sabi ko, sis, okay ba to? Sabi kong ganun. Kasi tinitira ka. Ano ba sila? Ang sinabi mo sa hindi, okay lang yan, sis. Ganun talaga sa politika. Importante, pareho kami ng pinaglalaban. Hayaan mo lang. Puntahan mo. Wala kang sinabing anything. Para lang alam ng lahat, hindi niya siniraan, okay? In fairness naman din, sinabi ko rin to sa'yo, sis, sa Laban at Bay, never ka rin siniraan. Di ba? Sinabi ko rin sa'yo. Nung umupo ako doon, hindi rin nila, siguro naman, may respeto rin sila sa akin. They know I know you, di ba? So, hindi rin nila, ikaw, inano sa akin, tinira sa akin. Yun lang. magsisiraan na lang kami sa internet. Yes, internet. Yung personal. Yeah, go ahead, okay sis. kayo. Yeah. Pero hindi sila like ako, pareho kayong hindi bastos. Kapag may kaibigan or kakilala sila na ikaw, nakakilala na kausap mo or sila kakilala nila na kakilala ka. Hindi sila yun. Yun lang yung masasabi ko. So, hindi ho totoo na si Maharlika, dinidiktahan ako, na hindi totoong si Maharlika, may ano sa akin, ang tawag dito, may May utos sa akin. Hindi ho niya oo. kailangang utusan. May sariling isip po ako. Ayun. Oo nga, CCR lang ako. Magsalita ka Okay, dyan. go ahead. Yeah, okay. So, yun nga, mga palangga. That's good to hear, So, yes, nandito pa rin tayo nakatutok at pinag-uusapan namin ni Kathy. Ang tagal na namin hindi na kami nakapag-usap.
Pero yeah, I mean, ako naman, mga palangga, ba't wala naman tayong inuutusan dito? Tsaka, I'm not the type of person na nandoon ka, nakita ko kasama mo yung kaaway ko, magagalit ako sa'yo. It's up to you to discover kung sinong tao sila. Then, ikaw magway ng things. Well, pinag-uusapan natin ngayon dahil papalapit na yung election, 2028. Nakita niyo naman kung gaano tayo talagang ka-diehard makikipaglaban noon. Pero ako, sana bago ang eleksyon, unahin natin yung problema talaga ngayon ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Ako wala akong vested interest when it comes to politics. Alam nyo yan. Ulit-ulitin natin dahil kung gusto ko mapa-appoint, nagpa-renounce na ako ng US citizenship ko in the past, ng panahon ni PRRD, at nakisawsaw na ako sa kaguluhan ng politikang yan. So, ganun pa man, ako nakikita ko lang na dito sa maraming lumalapit kay Inday Sara, talagang dapat dobleng ingat, sis. Pero hindi mo, nakabalik na yung alindog mo. Pero kasi mahirap na ngayon ang bait-bait ng isang tao, no? Lalapit sa kay Inday o sa kanyang politiko, tapos later on, tatraidorin ka. Totoo naman, sis. Totoo yun. Kaya ang hirap ng Marami politika. talagang ganon. Ako alam ko, hindi ako close kay BP Inday eh. Pero yung pag napansin ko sa kanya, tsaka may nakausap naman ako na malapit sa kanya, ayaw na ayaw ni BP Inday, alam na alam niya pag sumisip-sip sa kanya. Oo. Alam niya pag alam na gagamitin lang siya. Matalino siya doon. Kaya nga, a woman with few words siya eh. Hindi siya masalita. Tapos sa mga namiminta sa kanya na hindi siya magaling magsalita and all, hindi lang talaga siya marunong magtagalog. Nahirapan siya. Ay, marunong siya magtagalog, pero hindi siya malalim pagkakatagalog. Fluent. Hindi, totoo yun. That's true. So ngayon, ako naman sis, kasi syempre marami din mga nagme-message sa atin, may mga factions sa mga grupo-grupo. Normal lang yan. Marami pa mga factions na maano natin, na may encounter natin sa future. Kahit naman nga nun, sa mga bangag, may mga factions. And wala kasi talagang perfect when it comes to politics. Ngayon, magkakampi tayo. Tapos later on, pag lumabas na yung tunay na interest ng isang tao, yung mga vested interest. Pero ako, ang maa-assure ko lang sa aking mga palangga, sa mga nanonood sa atin, kung magbabago man yung mga pananaw ko, later on, hindi ito dahil vested interest or dahil nakatanggap ako ng maleta, kundi para sa bayan, para sa katotohanan, para sa kaalwanan. Kasi sis, kung ulit-ulitin natin, kung gusto lang talaga natin lang, ako personally, kung gusto ko lang ng pera, hindi ko na sana binoljak ito mga bangag na ito. So baka nga ako siguro ang isa sa bag lady ni Lisa Tanas ngayon na nagta-travel all over the world at nagtatago ng kanilang mga pera kung saan-saan. But I chose, to do good, to do the right thing. Kasi life is short. Sabi nga, di ba? Naririnig natin, life is short. Mas maganda may peace of mind ka kung wala kang ninanakaw sa bayan. Di ba? Yes, Alam ko, darating. Oo, go ahead. Darating ang panahon, like ngayon, sa mga events, di ba? May mga pagkakahati-hati. Normal lang yan. Yeah. Pero at the end of the day, sabi ko nga, ako particularly sa Europe, kasi na-meet ko talaga silang lahat, ang importante, naging magkaisa tayo, masaya tayo, kasi wala naman plano magpa-appoint yung mga taga-Europa doon. Majority, meron siguro mangilan-ngilan, 1, 2, 3. Pero yung pagmamahal nyo sa kay PRRD, yung pinakita niyong support ngayon dahil birthday ni PRRD, yung kasiyahan sa Malibel, nako, sobrang successful ng event ninyo. Kung ano man, may mga eksena, may naninira behind the scene, let it go. Kasi sa laban natin, hindi talaga perfect. May mag-aaway talaga. Alam mo, may mga tatag, may si ganito, si ganyan. You just get along. Kasi itong laban natin, itong event natin, hindi ito para sa inyo o birthday ni ganito. This is about PRRD's birthday. Diba? Yung support natin sa kanila. So, ako, my God, it's been like 11 years na pala ako naging political vlogger na hindi ko sinasadya. I started 2015. Imagine mo, marami na ako natututunan na at the end of the day, pag dumating yung, si Inday na, may makakaaway pa rin talaga tayo, nakaalyado natin. Ngayon pa lang, di ba?
meron ng pagkakahati-hati, Mm. But ang sa akin lang, sana yung mga nanonood sa akin, umayon kayo sa tama. Umayon kayo sa akin, kasi lagi ako nasa tama. Nasa tama ako lagi. At saka hindi ka rin nag-iisa dyan, sis. Kasi ako nabalitaan ko rin. Marami rin nagsisend sa akin ng message na, Talaga? Ano daw? wag yun na i-follow yan. Wag yung panoorin, wag yung Oh my i-share si God. Cathy Binag. May mga ganun ako. Pero hindi ko yung pinatulan. Ang sinabi ko, hayaan nyo lang ho sila. Ganyan ho talaga. 'Di ba? Parang, they see you, ang nakakalungkot dyan, rather than they see you an allies, they see you as a competition. Yeah, Diba? competitor. Samantalang Diba? Threat sis, sila. simula na lumabas ako, sis, hindi nga ako naging vlogger. 'Di ba sis? I know. Marami nagsasabi sa akin. Tapos ang gusto ko, anong sabi ko, 'di ba? Sabi ko, sis, hindi okay, gusto kong tulungan yung iba. So gusto ko mag-guess na lang ako. So para at least mapuntahan sila ng mga tao, 'di ba? So Kasi- kung talagang yung interest ko ganun, di sana, at saka even yung show namin sa SMNI, last year pa yan, hindi lang namin magawa-gawa. Kasi Alam we mo have yun? to admit, nung lumabas ang Cathy Binag sa show ni Maharlika, talagang multi-million viewers tayo. So, Yes. yung mga nagnanais, medyo nainggit, di ba? Gusto nilang, ma-interview ka kasi clout chasers talaga yung iba. Totoo naman yun, di ba? Ako naman, I give you time, if you're ready to speak, then speak up, di ba? Hindi kita Yeah. pinilit. Pero, you made the right choice. Di ba? May konting yabang yun, sis. Sabi ko nga, out of the blue, di ba sabi ko nga when I was in the States, I was praying, talagang nag-isolate ako sa sarili ko. Then nangyari lang to, nag-start to sa Voltes 5 ko. Alam na mo, sis, naintriga ang mga tao. Tapos ikaw, yung mga bigla kwento kang mo, binigyan ng Diyos. Yeah. yung mga kwento mo noon, hindi na pa natin na ilalabas yun. Dapat Yeah. mailabas yun. Oo. Oo. Dapat Sige. mailabas yung mga pang-aapi Ano? nila. When Ano you're ba ngayon? ready. Yeah. When you're ready. Mhm. I'm not, Yes. forcing you to expose it, pero Yes. grabe yun, ha? Cathy Binag, alam mo, kung na-diary ko lang ang mga kwento nito, yung mga kwento mo, my God, you're a strong woman talaga. But ganun pa man, sis. Ako, eto lang ako, patuloy na umaayon sa tama. Kasi, ang hirap ng politika talaga. Mm. Swerte lang tayo kung ang mga sinusuportahan natin na itaguyod niya or i-maintain, i-sustain niya yung tiwala ng tao, no? Na Correct. we're praying for Inday Sara na hindi siya maging katulad ni Bangag, 'di ba? Pero nakita naman natin sa Davao I don't think na may doubt pa tayo sa kanya. Nakita naman natin kung ano yung ginawa nila sa Davao, 'di ba? Na-improve nila yung Davao. Pero ako bilang isang ipinanganak sa Pilipinas, kung tutuusin, sabi ko nga, ano ba itong dinadaldal ko, 'di ba? Hindi naman ako babahain kapag may baha sa Pilipinas. Pag may crisis, hindi naman ako madadamay kasi nandito ako sa Amerika. At siguro kasi hindi talaga mawawala. Sabi nga, magtatagalog ako ng malalim. Maiwawaglit sa aking tagipusoon, sa aking puso na naging half of my life na spend ko sa Pilipinas. 'Di ba? Not really half of my life, 'di ba? Like 1/3. Okay? 1/3 ng buhay ko. O 2/3 pala, not 1/3. 2/3 ng buhay ko sa Pilipinas, 1/3 dito sa Amerika. So, naranasan ko kasi yung mga naranasan ng mga ordinaryong Pilipino na talagang hindi tayo makalaya sa kahirapan, pananakop, literal na pananakop. Kaya ganito talaga sincero or ka-strong yung paninindigan ko na hanggang sa ngayon ay nakikipaglaban